Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2621 hanggang Kabanata 2630. Kabanata 2621. Ginang Exquisite, maaari mo bang sabihin kung alin sa mga bagay sa lungsod ang mga Geno treasure? Tanong ni Hansen kay Exquisite. Umiling si Exquisite, hindi, pero may mga bagay akong nakikita na hindi mo nakikita. Pinagmasdan muna ni Hansen ang pandikitan ng ilang sandali, saka siya nagpatuloy sa paglalakad sa kalsada. Susuko ka na lang ba nang hindi man lang sinusubukan? Malamig na tanong ni Exquisite nang abutan niya si Hansen. Sigurado akong maraming tao mula sa Sky Palace ang sumubok ng kunin ang pandikitang iyon. Nakatayo ako roon ng matagal at halatang hindi maganda ang tingin sa akin ng panday. Mas pipiliin kong pumunta sa ibang lugar na hindi ganoon kainit ang pagtanggap, sagot ni Hansen habang tumitingin-tingin sa paligid. Habang sinusuri ni Hansen ang lungsod, sinusuri rin siya ng mga mamamayan doon. Maliit lang ang lungsod at kakaunti lang ang tao. Lahat sila'y magkakakilala, kaya kitang-kita kung sino ang mga dayo. Bukod pa roon, malamig at may halong poot ang tingin nila kay Hansen. Naiintindihan niya ang ugali nila, tiyak na dati maraming estudyante ng Sky Palace ang nanloko upang makuha ang kanilang mga gamit. Hindi rin sinabi ni Yon Changkong ang mga detalye tungkol sa Black King City sa kanya. Malamang dahil may mga ginawa na roon ang mga taga Sky Palace na ikakahiya ng kahit sino. Hindi gusto ng mga taga-lumang lungsod ang mga dayuhan, pero hindi rin sila nanghaharas. Tinititigan lang nila si Hansen ng malamig habang dumadaan. Malamang ay naagrabyado na sila noon. Bagamat limitado ang kapangyarihan ng mga estudyante ng Sky Palace sa lungsod, nananatili pa rin ang kanilang lakas sa katawan, at hindi iyon kayang pantayan ng mga ordinaryong nilalang. Kung hindi dahil sa mga patakaran ng Black King City, kaya ng sinumang estudyante ng Sky Palace na wasakin ang buong lungsod gamit lang ang kanilang kamao. Kaya pala sabi ni Bo Chin mas mahirap nang makakuha ng kahit ano sa Black King City ngayon, napailing si Hansen na may mapait na ngiti. Hindi siya mahusay makipag-usap sa iba, at mababa ang kakayahan niyang makipag-ugnayan. Hindi niya inaasahan na makakakuha siya ng malaking pakinabang dito. Ngayong wala ang kanyang kapangyarihan, hindi niya matukoy kung alin ang kayamanan at alin ang karaniwang bagay. Instinct at mata lang ang maaasahan niya. Sinubukan ni Hansen na magpatawag ng Beast Soul, ngunit limitado rin iyon. Hindi niya mailabas mula sa Sea of Soul, kaya natigil ang plano niyang mandaya. Ginang Exquisite, alam mo ba kung anong lahi ang mga tao rito? Bakit parang kahawig sila ng mga crystallizer? Tanong ni Hansen habang naglalakad. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi ni Exquisite, hitsura lang nila iyan. Hindi sila totoong crystallizer. Wala silang kaparehong lahi sa buong universo. Mga nilalang lang sila ng Black King City. Hindi sila makakaalis dito, habang buhay silang mamumuhay sa lungsod na ito. Ganoon din ba ang mga nilalang sa iba pang apat na lungsod? Tanong ni Hansen, pero nakaramdam siya ng kakaiba, galing siya sa Sky Palace, ngunit nagtatanong siya sa isang tagalabas tungkol sa posibleng kauri niya. Hindi masyadong pinansin ni Exquisite ang tanong ni Hansen. Umiling siya, magkakaiba ang 5 lungsod. May kanya-kanyang katangian at kakaibang ugali ang mga naninirahan. Mas delikado pa ang ibang lungsod kaysa sa Black King City. Kahit mga deified ay maaaring mamatay doon kung minamalas. Nagpatuloy sa paglalakad at pag-uusap sina Hansen at Exquisite habang namamasyal sa lungsod. Maging ang damo, kahoy, ladrilyo, at bato roon ay tila napakatanda at mabigat. Para bang naglalakad si Hansen sa mga kalye ng isang lumang pelikula. Lahat ng bagay ay mukhang kayamanan, ngunit hindi naman pala. Nakakainis kapag wala akong kakayahang makaramdam ng mga bagay, buntong hininga ni Hansen. Pero bigla niyang naalala ang kanyang crystallizer glasses. Hindi niya alam kung gagana ang teknolohiyang iyon dito, kaya sinubukan niya. Isinuot ni Hansen ang salamin at tiningnan ang mga tao. Nag-scroll ang datos sa lente. Target lock, analyzing data, sabi ng tinig ng salamin sa kanyang tainga habang patuloy ang pag-flash ng datos. Bakit ka nakasalamin? Tanong ni Exquisite na tila nagtataka. Hindi naman kayamanan ang salamin, kaya hindi siya nagtaka na naisuot iyon ni Hansen. Hindi tayo gusto ng mga tao rito.
Kung magsuot ako ng salamin, baka hindi nila agad makilala ang mukha ko kapag kumuha tayo ng gamit, paliwanag ni Hansen. Ngumisi lang si Exquisite. Sobra ka mag-isip. Sino mang kukuha ng bagay mula rito ay tatatakan bilang banta at hindi na makakabalik kailanman. Ngumiti lang si Hansen at nagpatuloy sa paglalakad. Makalipas ang ilang sandali, lumabas ang resulta ng salamin. Target, 86 Type Mutant Genes. Lalaki. Gene Age, 34. Gene Level, wala. Gene Potential, wala. Ano ang 86 Type Mutant Gene? Gulat na tanong ni Hansen. At ay nangangahulugang nilalang. Ang bilang na 6 ay mula sa ika-6 na sangay ng mga nilalang, sagot ng salamin. Ano ang ibig sabihin ng at? Muling tanong ni Hansen. At ay at, para bang may isip bata ang AI ng salamin at hindi nito masagot ang tanong ni Hansen. May kaugnayan ba sila sa mga crystallizer? Tanong muli ni Hansen. Wala, mabilis na sagot ng salamin. Nagtanong pa si Hansen tungkol sa ibang lahi na kahawig pero itinanggi lahat iyon ng salamin. Maaari ko bang makita kung anong ibang at creatures ang mayroon? Tanong ni Hansen. Hindi kumpleto ang impormasyon. Hindi masagot, tugon ng salamin. Dahil wala na siyang makuhang dagdag na impormasyon, binalik ni Hansen ang atensyon sa lungsod. Kaya nitong ayos ka ng mga nilalang pero hindi ang mga kayamanan, kaya swerte lang ang magiging basehan niya sa pagpili. Kung sasama ka sa akin sa Very High, sasabihin ko sa'yo kung nasaan ang isang deified treasure at kung paano ito makukuha, sabi ni Exquisite habang patuloy silang naglalakad. Nasaan ang deified treasure? Mabilis na tanong ni Hansen. Minsan nang naloko ni Hansen si Exquisite kaya tumingin lang ito sa kanya ng tahimik at hindi sumagot. Napabuntong hininga si Hansen. Sige, kahit sabihin mo man lang kung anong klaseng kayamanan iyon. Maliit lang ang lungsod na ito. Kapag sinabi ko sa'yo, tiyak na mahahanap mo, irap ni Exquisite. Nagulat si Hansen, bihirang makakita ng ganitong ekspresyon mula sa kanya. Sige na nga, pagkatapos mag-isip, nagpa siya si Hansen na bumalik sa panday. Matagal nang kontrolado ng Sky Palace ang Black King City. Malamang nakuha na ang karamihan ng magagandang bagay. Kung may natira man, tiyak na mahirap o imposibleng makuha. Sa ngayon, tanging ang pandikitan lang ang nakatawag ng interes niya, at iyon ang susubukan niyang angkinan. Kabanata 2622. Put asterisk ng ina, kung hindi ka aalis, babasagin ko ang bungo mo gamit ang martilyo ko. Malakas na sigaw ng panday, gamit ang karaniwang wika pero may mabigat na punto. Iwinasiwas niya ang martilyo ng galit habang pinalalabas si Hansen sa pandayan. Pagkatapon kay Hansen palabas, sinabuyan pa siya ng isang balde ng tubig na agad nagbasa sa kanya. Nang mabasa, bumagsak ang kanyang mga tenga ng lobo, at ang eksenang iyon ay nagpatawa kay Exquisite. Napansin ni Hansen ang ngiti ni Exquisite at sinabing, mas madalas ka sanang ngumiti. Mas maganda ka kapag ganyan. Agad namang nawala ang ngiti ni Exquisite at muling bumalik ang malaes kultura nitong ekspresyon. Sa ngayon, karamihan ng mga tao sa Black King City ay katulad ng panday na nakilala mo. Ang pagkuha ng kayamanan mula rito ay mas mahirap na kaysa dati. Pag-isipan mo ang alok ko. Kung sasama ka sa akin sa Very High, masisiguro ko sa'yo ang kahit isang deified na kayamanan, malamig na sabi ni Exquisite. Pinunasan ni Hansen ang tubig sa kanyang mukha. Bumalik siya sa parehong panday at tinanong kung handa bang ibenta nito ang anvil. Sumaboy muli ang panday ng isa pang balde ng tubig at iwinasiwas ang martilyo, na bahagyang naiwasan ni Hansen. Hindi ito ikinagalit ni Hansen. Kung may manghihimasok din sa kanyang pag-aari, malamang ganoon din ang gagawin niya, o baka mas matindi pa. Naglibot si Hansen sa Black King City pero wala siyang nakita. Pagsapit ng gabi, kinailangan niyang umalis. Ayon sa mga tao, ligtas ang Black King City basta't susundin ang mga patakaran, pero totoo lang iyon sa araw. Kapag nagpaiwan sila ni Exquisite sa gabi, malamang patay na sila kinabukasan. Noon, nang unang matuklasan ng White Jade Jing, may ilang estudyante na nanatili sa gabi sa lungsod. Kinabukasan, nawala silang lahat. Pati ang deified na ipinadala upang hanapin sila ay nawala rin. Simula noon, ipinagbawal sa mga estudyante ang magpalipas ng gabi sa Black King City. Kailangang umalis bago lumubog ang araw. Wala mang nakuha, hindi naman nabigo si Exquisite dahil hindi naman siya pumunta roon para sa kayamanan. Masaya na itong maglibot kasama si Hansen. Matapos ang unang pagbisita, nawalan na ng gana si Hansen na bumalik sa Black King City. Mas pinili niyang pag-aralan ang mga Geno Art sa ikapitong tore. Araw-araw may bagong teksto, walang paulit-ulit, at palaging may bago para sa kanya.
Ang mga salita sa mga aklat ay katulad ng King Essay sa dahon ng King Tree sa Extreme King. Kahit hindi niya kilala ang mga simbolo, nauunawaan niya ang ibig sabihin. Pero kapag kinopya niya ang mga ito, nawawala ang kahulugan, isang kakaibang mahika. Lumipas ang isang taon, pinakatahimik na taon sa buhay ni Hansen. Nagbasa siya, nagpagaling, at unti-unting bumuti ang katawan niya. Paminsan-minsan, bumabalik siya sa Black King City. Walang laban, walang dugo, parang naging tamad na siya. Pagkatapos ng taon ng pagpapagaling, kalahati ng katawan niya ay gumaling na, at nabasa na niya ang lahat ng aklat sa ikapitong tore. Ang ikinainis lang niya ay lalong lumalakas ang epekto ng Charming Gods Jian. Hindi gaanong nagbago ang itsura niya maliban sa tenga at buntot ng lobo, pero nararamdaman niyang may kakaiba sa kanyang mga mata. Kahit hindi siya nanliligaw, kapag tinitigan niya ang isang tao, lalo na ang mga babae, para bang inaakit niya ang mga ito. Kapag kausap niya ang magkapatid na yon, namumula si Yonsui at nakayuko ng matagal kapag tumitingin siya. Si Yonsusang naman, bihira na lang bumisita. Kapag nagpatuloy ito, iisipin ng mga tao na babero ako. Naiinis si Hansen dahil parang iniiwasan na siya ng mga babae, pati si Exquisite. Charming Gods Jian ka ba o Repulsive Gods Jian? Kapag nagpatuloy ito, maliban sa asawa ko, walang babaeng lalapit sa akin, sermon niya sa espada. Mabuti na lang, hindi siya gaanong apektado sa opinyon ng mga babae kaya't mas madali niyang natanggap ang pagbabagong iyon. Isang araw, dahil sa inip, bumalik si Hansen sa Black King City. Kuya Baka, kumusta ang pandayan ngayon? Bati ni Hansen. Wala kang pakialam. Iritadong sagot ng panday. Sabihin mo lang kung kailan mo gustong ibenta ang anvil mo, pag-usapan natin ang presyo, nakangiting sagot ni Hansen. Siguro sa susunod mong buhay, balik ng panday. Sa loob ng isang taon, bumibisita si Hansen sa pandayan kada ilang araw. Hindi siya nagmamadali sa anvil, gusto lang niyang magkaroon ng magandang samahan sa mga tao. Sa una, iniiwasan siya ng lahat, pero kalaunan, nasanay na silang makita siya. Minsan, nakikipag-usap na rin sa kanya ang panday kahit mainit ang ulo nito. Gaya ng dati, naglibot si Hansen sa lungsod. Kilala na niya ito ng lubos, pero wala pa ring nakikitang mahalagang bagay. Ayon sa alamat noong una, puno ng kayamanan ang Black King City, kahit simpleng ladrilyo ay maaaring may taglay na kapangyarihan. Pero dahil sa dami ng tao sa Sky Palace, halos naubos na ang mga iyon. Brother Han, halika rito. Habang naglalakad si Hansen, may biglang bumukas na pintong kahoy. Lumabas ang isang babae na nasa mga 30 taong gulang, nakaayos ang buhok sa bun at may suot na bestidang may bulaklak. Agad itong kumaway sa kanya. Kilala ni Hansen ang babae, byuda ng pamilya Liu. Bago pa sila magtagal, namatay ang asawa nito at simula noon ay mag-isa na lang siya. Tinatawag siya ng lahat bilang byuda Liu. May kailangan ka? Tanong ni Hansen habang nilalapitan siya. Narinig na niya ang kwento na may nakatagong kayamanan sa bahay ng byuda Liu, pero wala pang estudyanteng nakakuha nito. Siya na lang ang natitirang miyembro ng pamilya, kaya baka pwede na niyang bilhin ang kayamanan. Pero pagkapasok niya, malakas na isinara ng babae ang pinto at bigla siyang nilundagan na parang gutom na lobo. Niyakap siya ng mahigpit, parang pugitan na ayaw bumitaw. Kabanata 2623. Babae, anong ginagawa mo? Nakayuko na ang byuda ng Liu para halikan siya, kaya't ginamit ni Hansen ang mga kamay niya para pigilan ang pagbaba ng kanyang mga labi. Gusto kita, ayaw mo ba ng kayamanang pag-aari ng pamilya Liu? Kung mamahalin mo ako sa paraang gusto ko, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo. Nakatingin ang byuda ng Liu sa kanya na parang isang asong gubat na sabik sa laman. Hindi, mas para siyang isang babaeng lobo na tigang. Hinawakan ni Hansen ang baywang ng byuda ng Liu, binuhat siya, at naglakad patungo sa bakuran. Ibinagsak niya ito sa isang batong mesa. Nakabuka ang mga braso at paa nito sa ibabaw ng mesa, pumikit ang byuda ng Liu. Namumula ang kanyang mukha at mabilis ang paghinga habang sinasabi, "Wag mo akong pretuhing marupok dahil lang babae ako." Ngunit matapos ang ilang sandaling pag-aabang, walang nangyari. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, wala na si Hansen sa bakuran. Pagkaalis ni Hansen sa bahay ng byuda ng Liu, mabilis siyang naglakad sa mga kalsada ng lungsod ng itim na hari. Pero may kakaiba siyang nararamdaman. Lahat ng babae sa lungsod ay nakatingin sa kanya ng may kakaibang tingin, matapang at puno ng pagnanasa. Maging ang mga mahiyain at batang babae ay tila may nagliliyab na apoy sa kanilang mga mata tuwing tinitingnan siya. Malito, may mali talaga, ito ba ang kapangyarihan ng Jian ng Diyos ng Alindog? Nagpasya si Hansen na umalis sa lungsod ng itim na hari.
Sa paglabas niya, nakita niya si Yon Susang na sakay ng kanyang grusang puti. Naging kakaiba ang ekspresyon ni Yon Susang nang makita siya. Parang gusto nitong umiwas pero hirap na pigilan ang pagnanais na manatili. Susang, pwede ba kitang tanungin? Lumapit si Hansen at yumuko bilang paggalang. Ano yun? Tanong ni Yon Susang, halatang hindi mapakali. Naapektuhan ba ako ng Jiyan ng Diyos ng Alindog? Mahalagang malaman ko to. Pwede mo bang sabihin kung gaano ako nagbago? Seryosong tanong ni Hansen. Namula si Yon Susang at pagkatapos ng kaunting pag-aalinlangan, tumango. Kinagat niya ang kanyang labi at sinabi, mukhang malala, mas mabuti sigurong tanungin mo ang iba. Pagkasabi noon, agad siyang umalis. Tinawag siya ni Hansen pero hindi siya lumingon. Alam ni Hansen na masama ang sitwasyon. Kaya pumunta siya sa maliit na isla ng Jade at inutusan si Bubble na gayahin ang anyo niya para magpanggap na siya. Pagkatapos, nag-teleport siya pauwi sa Alliance. Yanran, may kakaiba ba sakin? Tanong ni Hansen habang nakahiga sa kama at kayakap si Yanran na parang pusa. Wala naman. Pero mas, kaakit-akit ka ngayon, sabi ni Yanran habang hinahaplos siya. Anong ibig mong sabihin sa kaakit-akit? Mabilis niyang tanong. Hinawakan ni Yanran ang kanyang baba at tumitig sa mukha ni Hansen. Pagkatapos ng ilang sandali, hinaplos niya ang panga nito at bulong, mas lalo kitang gustong makasama sa kama. Hindi pwede, kaya pala iniiwasan ako ni Yon Susang at hindi na ako banibisita ni Exquisite, hindi dahil iniisip nilang babero ako, kundi dahil hindi nila kayang pigilan ang tukso, na pabuntong hininga si Hansen. Anong klaseng sandata to? Para bang gamot sa kalibugan, inis na sabi niya. Pagbalik niya sa maliit na isla ng Jade, nanlalambot pa ang kanyang mga tuhod. Hindi niya alam kung paano lulutasin ito, kaya pumunta siya sa Sky Palace para humingi ng tulong sa leader. Ngumiti lang ang leader matapos marinig ang kanyang problema. Hindi ba maganda yan? Napakahusay niyan para magparami. Sa husay ng mga gene mo, dapat lang magkaanak ka pa. Hindi ko kailangan yan. At kung mga lalaki naman ang maapektuhan, hindi na tinuloy ni Hansen ang sasabihin. Tumawa ang leader. Huwag kang mag-alala, sa kabaligtaran lang ito gumagana. Leader, walang paraan para mawala to. Seryosong tanong ni Hansen. Meron, kailangan mong humanap ng isang tunay na Diyos para aisil ang Jiyan. Pero hindi mo na magagamit ang kapangyarihan nito. Pwede mo ba akong tulungan? Mabilis na tanong ni Hansen. Pwede, pero magastos. Magturo ka ng 3 araw bawat buwan, tutulungan kitang humanap ng tunay na Diyos. Walang problema, agad niyang sagot. Sigurado ka. Kapag nasil ito, hindi mo na mabubuksan maliban kung lalakas ka pa. Hindi ko kailangan yan para makakuha ng babae, matigas na tugon ni Hansen. Kung tutusin, pwede mo itong gamitin para makuha ang gusto mo mula sa kanila, pera man o buhay. Pero kung gusto mong aisil, sige. Sige na, leader, hanapan mo ako ng tutulong, sagot ni Hansen na may mapait na ngiti. Ibigay mo sa akin ang Jiyan, sabi ng leader. Babalik yan sa akin sa sarili nitong kagustuhan. Hintayin na lang natin ang tunay na Diyos, sagot ni Hansen. Nasa harap mo na ang hinahanap mo, sabi ng leader. True God class ka na. Gulat na tanong ni Hansen. Ngumiti lang ang leader. Alam mo namang may mga henyo na marunong magtago ng galing, di ba? Kabanata 2624. Sinabi ng pinuno ng Sky Palace na aabutin siya ng ilang araw upang matapos ang paghahanda para selyuhan ang Jiyan ng Charming God. Pumayag si Hansen na iwan muna sa kanya ang sandata. Siya ang pinuno ng Sky Palace, kaya maliit ang posibilidad na magnasa siya na nakawin ang Jiyan ng Charming God para sa sarili niya. Kahit pa nakawin niya ito, hindi magrereklamo si Hansen. Basta't hindi na siya guguluhin ng sandata sa pamamagitan ng mga babae o bumalik sa kanya kapag tinangka niyang itapon ito, ayos lang sa kanya na mawala iyon. Kung may zezelyo ito, baka pwede ko ring hilingin sa pinuno ng Sky Palace na selyuhan ang maliit na berdeng espada ni Ningyu, naisip ni Hansen. Pero iba ng husto ang sitwasyon ni Ningyu kumpara kay Hansen. Kapag naselyuhan na ang kapangyarihan ng Jiyan ng Charming God, wala na itong epekto sa lakas ni Hansen. May Super God Spirit Body si Hansen. Kaya niyang alisin ang anumang kakaibang pagbabago na susubok na pahinin siya. Maaari niyang alisin ang kanyang mga tainga at buntot, ngunit ang Super God Body ni Ningyu ay walang ganoong kakayahan. Habang buhay siyang nakagapos sa pagiging mahina at maliit na babae. Naapektuhan ng maliit na berdeng espada ang kanyang pag-level up. Naging tamad si Ningyu, at kung wala ang kapangyarihan ng maliit na berdeng espada, baka hindi na siya muling mag-level up.
Sa maliit na Jade na isla, naghintay si Hansen ng ilang araw pa. Hindi pa bumabalik ang Gia ng Charming God, kaya nakahinga siya ng maluwag. Hindi umalis si Hansen sa loob ng ilang araw pa. Nanatili lang siya sa maliit na Jade na isla, naghihintay. Sa ikaapat na araw, isang bantay ng Sky Palace ang nag-anyaya kay Hansen na pumunta sa hardin ng pinuno. Ibinabalik na raw sa kanya ang Gia ng Charming God. Pero nang makita ni Hansen ang sandata ngayon, may manipis na kalawang na itong bumabalot. Hindi na makita ang mga ukit na dati nitong taglay. Walang maniniwala na ang kalawanging piraso ng bakal na ito ay isang raised weapon. Tapos na ang pagselyo. Maliban na lang kung may puwersahang mag-aalis ng selyo, hindi ka na nito maaapektuhan at hindi mo na rin magagamit ang kapangyarihan nito, malamig na sabi ng pinuno ng Sky Palace. Maraming salamat, pinuno. Masayang sabi ni Hansen. Kailangang ipaalala ko na 3 araw bawat buwan ay magtuturo ka, ngiti ng pinuno ng Sky Palace. Umalis si Hansen sa hardin nang hindi binabanggit ang maliit na berdeng espada ni Ningyu. Kung malaman ng iba na may raised weapon si Ningyu, maraming matangsakam ang matutuon sa kanya. Hindi sapat ang lakas ni Ningyu para ipagtanggol ito, kaya minabuti ni Hansen na huwag na lang banggitin. Pagbalik sa maliit na Jade na isla, ginamit ni Hansen ang Dangshan Sutra upang itulak ang kanyang self-cogwheel at pumasok sa core hall. Sa loob ng hall, ginamit niya ang Super God Spirit Body para alisin ang kanyang tainga at buntot ng fox. Mas magaan ang pakiramdam. Hinaplos ni Hansen ang kanyang ulo at natuwa na wala ng dagdag na bahagi roon. Pumasok siya sa core area gamit ang katauhan niyang dollar. Unang beses niyang gamitin ang pagkakakilanlang ito sa core area ngayong taon. Tumingin-tingin si Hansen sa paligid. Wala roon ang maliit na Crocodile God o ang Bronze Furnace. Isang taon na. Baka lumipat na sila, naisip ni Hansen. Habang nasa impluensya pa siya ng Gia ng Charming God, ayaw niyang pumasok sa core area bilang dollar dahil baka matuklasan ng iba na siya si Hansen. Nag-isip siya sandali kung saan pupunta, saka lumipad. Hindi pa siya gaanong nakakalayo nang makita niya si Likir na papalapit kasama si Exquisite. Dollar, nandito ka. Gulat na sabi ni Likir, agad lumapit kay Hansen. Isang taon na siyang naghihintay para makita si Dollar. Kung alam lang niya na aabutin ito ng ganito katagal, hindi na sana siya nag-abala. Baka isa na naman itong kapalaran. Nakakagulat na nagkita tayo ulit, sabi ni Hansen. Kapalaran. Isang taon akong naghintay dito para sayo. Irap ni Likir. Ano? Gulat ni Hansen. Nagdalawang isip si Likir, pero napagpasyahan niyang huwag nang sayangin ang pagkakataon. Kung umalis na naman si Dollar, hindi niya alam kung gaano katagal muli ang paghihintay. Sasabihin ko na sayo ang totoo, estudyante ako ng Very High. Naghahanap kami ng mga recruit. Sana sumama ka sa akin sa Very High. Marami kaming maibibigay na yaman at Geno Arts para maging deified ka. 4 na taon ka lang magtatrabaho para sa akin, malinaw na sabi ni Likir. Nagulat si Hansen. Hindi niya inakala na nais din pala ni Likir na dalhin siya sa Very High. Pasensya na, pero hindi ako interesado. Ayaw kong masakal ng anumang kontrata. Mas pipiliin ko pang mamatay kaysa maging tali sa iba, sagot ni Hansen. Nabigla si Likir. Hindi man lang pinag-isipan ni Hansen ang alok. Pag-isipan mo naman. Maganda ang alok na ito. Bibigyan ka ng aking lahi ng mga yamang pang-deified, pakiusap ni Likir. Tiningnan siya ni Exquisite nang may pagtataka. Hindi niya akalain na pareho sila ng kapalaran, pareho silang tinanggihan. Pasensya na, mas gusto kong maging magkaibigan tayo, at hanggang doon lang, dagdag ni Hansen. Tahimik na umiling si Likir. Disappointed siya matapos maghintay ng 1 taon para sa ganoong sagot. Nakakita ba kayo ng maliit na Crocodile God at Bronze Furnace? Tanong agad ni Hansen para ilipat ang usapan. Nasa sistemang iyon sila, turo ni Likir bago umalis kasama si Exquisite. Ikatlong kapatid, masyado na ba tayong tahimik kaya nakalimutan na ng ibang lahi ang lakas ng Very High? Malungkot na tanong ni Likir. Umiling si Exquisite. Ang mga espesyal na tao ay hindi basta isinusuko ang kanilang sarili at kapalaran. Kung gusto mo talagang maging silkworm mo si Dollar, kailangan mo ng pasensya. Pagkatapos noon, si Exquisite naman ang nag-isip kay Hansen. Kama-kamakailan, nababagabag siya. Gusto niyang mas mapalapit kay Hansen para sana tanggapin nito ang alok at maging silkworm niya. Pero kahit siya ay hindi makalaban sa kapangyarihan ng Gia ng Charming God. Tuwing nakikita niya si Hansen, napupuno ang isip niya ng kung ano-anong mapupusok na ideya. Ikatlong kapatid, iba ka ngayon. Talaga bang espesyal si Hansen para magbago ang tono mo? Tanong ni Likir.
Lahat ng tao, kahit gaano kagaling, may kahinaan, bulong ni Exquisite. Tinitigan ni Likir ang kanyang kapatid na parang iba na ang ugali. Anong klaseng lalaki ba si Hansen at nakalimutan mo ang very high forget love? Pagtataka ni Likir. Walang kamalay-malay si Hansen sa kanilang pinag-uusapan. Lumipad siya hanggang makita ang bronze furnace. Napakalaki nito, kasing laki ng kastilyo. Mayroon itong 10 milyong sandata sa apoy nito. Hindi malaman kung gaano karaming yaman na ang nakuha nito sa pagsama sa maliit na crocodile god. Marami na itong napanday na sandata. Kabanata 2625. Paano ko mailalabas ang dalawang ito mula sa core area? Tanong ni Hansen sa sarili habang lumilipad sa likod ng maliit na Diyos na buwaya at ng tansong pogan. Para silang may kakayahang pumatay sa isang Diyos at pabagsakin pa si Buddha kung sakaling mapadaan. Kapag naamoy sila ng ibang xenogenic, nagtatakbuhan agad ang mga nilalang sa takot. Dahil dito, labis ang tuwa ni Hansen. Malapit nang maging deified ang tansong pogan, at ang maliit na Diyos na buwaya naman ay sobrang lakas na. Kung mailalabas niya ang mga ito mula sa core area, magiging napakalaking tulong ng kanilang lakas. Sa nakaraang taon, nabasa na ni Hansen ang maraming impormasyon tungkol sa core area, karamihan ay mga classified na dokumento na tinipon ng Sky Palace. Gayunman, hindi pa rin niya natutuklasan kung paano mailabas ang isang core xenogenic mula sa core area. Maliban na lang kung papatayin niya ang mga ito at kukunin ang kanilang core genes, imposible silang mailabas. Hindi natuwa ang maliit na Diyos na buwaya na matagal nang nawala si Hansen. Pagkakita sa kanya, umatungal ito na para bang sinasabon siya. Tingnan mo to, sabi ni Hansen. Inilabas niya ang isang red along inihanda niya, isang pares ng sunglasses na akma para sa isang buwaya. Kaagad na naaliw ang maliit na buwaya sa regalo. Pinagmasdan nitong mabuti ang salamin at nakalimutan agad ang galit. Isinuot ni Hansen ang sunglasses sa maliit na Diyos na buwaya. Mabuti na lang at medyo lumaki na ito kaya eksakto ang sukat. Madaling naisakto ni Hansen sa mukha nito. Ang astig, sabi ni Hansen habang tinitingnan ang maliit na Diyos na buwaya na parang gangster boss na ngayon. Naging mas nakakatakot itong tingnan, pero natakpan din ng sunglasses ang maliliit nitong mata, kaya mas madaling lapitan. Tila natuwa ang maliit na buwaya sa bagong itsura nito. Para itong nagmamalaki, nakatingala na parang alam nitong cool siya. Plano ni Hansen na gamitin ang lakas ng maliit na Diyos na buwaya para pumatay ng mga deified na xenogenic, pero hindi niya alam kung saan magsisimula maghanap. Nangunguna ang tansong pogan sa kanilang paglalakbay ng kalahating araw, pero iisang king class core xenogenic lang ang nakita nila. Wala silang natagpo ang deified. Dahil dito, nawala ng gana si Hansen. Nang magkataong hindi nakatingin ang maliit na buwaya, sinubukan niyang tumakas palabas ng core area. Ngunit pagdating niya sa pinto ng core hall, biglang lumitaw ang maliit na buwaya at tumalon sa kanyang likod. Huli na para makaiwas si Hansen, at pareho na silang nasa loob ng core hall. Akala ni Hansen ay pipigilan ng mga kapangyarihan ng core hall ang maliit na buwaya sa pagpasok, pero paglingon niya, nasa balikat pa rin niya ito. Umatungal ang maliit na Diyos na buwaya, galit na para bang sinasabing traidor si Hansen sa pangako nito. Hindi ito pinansin ni Hansen, ibinaba niya mula sa balikat at nagmuni-muni, imposible to, hindi dapat nakakapasok ang core xenogenic sa core hall. Sa mahabang panahon, wala pang nangyaring ganito. Pwede kayang dahil ito sa mga crystallizer modifications na ginawa sa kanya. Hindi sigurado si Hansen, pero natuwa siya. Dahan-dahan siyang huminga habang tinitingnan ang maliit na buwaya, umaasang madadala niya ito sa Geno Universe, at nagtagumpay siya. Nasa silid na ni Hansen ang maliit na Diyos na buwaya, namamangha sa lahat ng nakikita. Yaman na to, kaya ko palang maglabas ng nilalang mula sa core area. Ang batang to ay isang deified xenogenic na may siyam na bituin ang potensyal, maaaring maging isang tunay na Diyos. Labis ang tuwa ni Hansen, pero bigla rin siyang nabahala. Nakilala siya ng maliit na buwaya bilang si Dollar. Kapag nakita ito ni Exquisite sa Sky Palace, matutuklasan nitong si Hansen at si Dollar ay iisa. Hindi pwede. Hindi siya pwedeng manatili rito. Sa kabila ng protesta ng maliit na buwaya, ibinalik niya ito sa core area. Umatungal ito mula sa loob, galit na galit. Pinakalma lang ito ni Hansen sa pangakong balang araw ay muli niya itong ilalabas at bibigyan ng maraming regalo. Sinubukan din niyang ilabas ang tansong pogan, pero tumalsik lang ito pabalik. Ibig sabihin, tanging maliit na Diyos na buwaya lang ang pwedeng sumama sa kanya palabas, marahil dahil sa crystallizer modifications. Ngunit wala siyang maisip na ligtas na lugar para rito sa Geno Universe.
Hindi pwede sa Sky Palace, at delikado rin kung palalayain lang. Mas mabangis ang universo kaysa sa core area, kahit na hari ito doon, marami pa ring nilalang na kayang pumatay dito. Walang magawa si Hansen kundi bumalik mag-isa sa Sky Palace. Plano niyang puntahan ang Planet Eclipse at kumontak kina Little Uncle at Exi Chinking para maghanap ng ligtas na lugar para sa maliit na buwaya. Pero bago siya makaalis, nakita niyang papalapit si Lone Bambo. Hansen, magaling ka na ba? Tanong ni Lone Bambo. Mga 80 o 90% na, sagot ni Hansen. Mabuti. Pupunta ako sa White King City para manggaso ng Zinegenic. Sama ka, sabi ni Lone Bambo. White King City. Wala akong pass para doon. Ibinato ni Lone Bambo ang pass sa kanya. Ngayon meron ka na. Okay, pero ano bang meron sa White King City? Tanong ni Hansen. Habang naglalakad sila patungo sa White Jade Jing, ipinaliwanag ni Lone Bambo na iba ito sa Black King City. May mga king class at kahit deified na Zinegenics doon, ngunit kakaiba sila kumilos, parang nasa isang higanting arena. Kapag napatay mo ang isa, makukuha mo ang kanilang itlog. Nagliwanag ang mga mata ni Hansen. May lugar palang ganito. Sana sinabi mo agad. Kabanata 2626. Kakaibang tao lang ang makakakita sa 12 tore at 5 lungsod. Lalo na sa 5 lungsod, tanging mga taong nakakakita sa mga ito ang pinapayagang makapasok. Sumunod si Hansen kay Lone Bambo papasok sa White King City. Iba ito sa Black King City. Ang White King City ay isang napakalaking bilog na istruktura na kahawig ng isang amphitheater sa Roma. Pagkapasok nilang dalawa, napagtanto ni Hansen na isa talaga itong malaking arena. Mga hanay ng upuan ang pumapalibot sa bilog na lugar ng labanan. Sa ngayon, sila lang dalawa ang naroon. Wala ni isang nilalang. Akala ko may mga Zinegenic dito. Bakit walang tao? Tanong ni Hansen habang nililibot ng tingin ang bakanteng stadium. Wala siyang maramdamang presensya ng anumang buhay. Ang mga nilalang na nandito kamakailan ay napatay na, at wala pang lumilitaw na bago. Maghintay ka lang ng kaunti. Darating din sila, sagot ni Lone Bambo habang umupo sa hagdan. Umupo si Hansen sa tabi niya at sabay silang naghintay. Maya-maya, nakarinig si Hansen ng tunog ng mga kadena. Napatingin siya sa arena. Unti-unting umaangat ang tarangkahan papasok dito, kumakalansing habang tumataas. Nang mabuksan ang tarangkahan, tuluyang isinara ang daan palabas ng White King City. Hindi ba tayo pwedeng lumabas? Tanong ni Hansen. Ang White King City ay nagdaraos ng mga laban hanggang kamatayan. Matatapos lang ito kapag naubos ang isang panig. Kung gusto mong makaalis, wala kang magagawa kundi patayin ang mga kalabang Zinegenic, paliwanag ni Lone Bambo. Pero hindi natin alam kung anong nilalang ang lalaban sa atin. Paano kung deified iyon? Tanong ni Hansen. Iyan ang dahilan kung bakit kita dinala, sagot ni Lone Bambo na nakangiti. Buwisit, niloko mo ako? Reklamo ni Hansen habang nakatitig sa tarangkahan, umaasang hindi deified ang lalabas. Mula sa madilim na lagusan sa loob ng tarangkahan, narinig nila ang mga papalapit na yabag. Maya-maya, lumitaw ang isang nilalang na nakabaluti ng pilak. May hawak itong manipis na pilak na espada, at mula sa siwang ng helmet nito ay kumikislap ang pulang liwanag. Mukhang hindi naman ganoon kasama ang swerte natin, tawa ni Lone Bambo. Hindi mo ba yan tinatawag na malas? Anang Hansen, nakikita niyang may pilak na kadena ng substansya ang nilalang. Isa itong deified Zinegenic, primitive deified Zinegenic, Silver Destroyer. Ayon sa God Spirit Touch, may 8 armor talents ito. Kung makuha natin ang Zinegenic egg nito, maaari natin itong palakihin hanggang larva class, paliwanag ni Lone Bambo. Medyo napangiwi si Hansen. Hindi ba sugal sa buhay natin ito? Paano kung transmutation o larva class na ito? Patay tayo. Ipinaliwanag ni Lone Bambo na base sa datos ng Sky Chance, karamihan sa mga Zinegenic dito ay King Class, kakaunti ang half-deified, at mas kakaunti pa ang deified. Lalo pang bihira ang deified na mas mataas ang klase. Kaya para sa kanya, swerte, raw sila. Habang nagsasalita siya, tumigil ang Silver Destroyer sa gitna ng arena at tumingin sa kanila. Bago pa makagalaw si Hansen, tinaas nito ang espada at inasinta siya. Mula sa espada, biglang lumipad ang mga pilak na kadena na parang mga karayom. Dalawa naman kami dito, bakit ako agad ang tinarget? Reklamo ni Hansen sa isip pero wala siyang nagawa kundi kumilos. Pang! Tinamaan si Hansen ng liwanag ng espada at sumabog ang katawan niya, ngunit sa ibang bahagi ng arena, bigla siyang muling lumitaw, hawak ang 6-core snake bow.
Tinire niya ng Jade Arrow ang Silver Destroyer. Sumabay si Lone Bambo, umatake gamit ang kumikislap na Jade Sword. Pero dalawang hampas lang ng pilak na espada ng kalaban, wasak agad ang kanilang mga atake. Kaya't gumalaw sila ng mabilis sa paligid ng White King City, iniiwasan ang mga atake at naghahanap ng tiyempo. Mas bumilis pa lalo ang espada niya, naisip ni Hansen nang masugitan siya sa pisngi. Ipinaliwanag ni Lone Bambo na nakasalalay sa bilis ang kapangyarihan ng mga kadena nito. Ngunit kahit gumamit si Hansen ng Ghost Teeth Knife at bumuo ng Knife Silk Net, naputol agad iyon ng kalaban. So fast! Bulalas ni Hansen, hindi na masundan ang bilis ng galaw nito. Binuksan ni Lone Bambo ang kanyang pangatlong mata na ngayon may disenyong parang bulaklak ng seresa at may 4 na pakpak ng paru-paro sa likod. Mula rito, naglabas siya ng Purple Red Godlight Beam na tumama sa Silver Destroyer, pansamantalang pinapako ito sa lugar. Ngumiti si Hansen at tinire ng bow, pero bago pa tumama ang arrow, gumalaw muli ang kalaban at pinutol iyon. Hindi nagtatagal ang Godlight Restraint. Kailangan nating sabayan ang mga atake natin, babala ni Lone Bambo. Kabanata 2627. Lone Bambo, kung alam mong ito ay isang deified Xenogeneic na may 8 armor talent, bakit wala ka ng ibang alam tungkol dito? Reklamo ni Hansen matapos siyang masugitan sa likod ng isang Silver Sword Light. Kita na ang kanyang gulugod sa malaking sugat, kaya't hindi maiwasang magreklamo. Hindi mo ba nakita ang 8 salita sa gate? Ibig sabihin noon ay mayroon itong 8 armor talent, sagot ni Lone Bambo habang patuloy na tumatakbo. Ganon pala yon. Ibig bang sabihin ay inilalarawan ng mga salitang iyon kung anong nilalang ang lalabas? Pero imposibleng may nag-aalaga at nagpapalaki ng mga Xenogeneic dito, hindi ba? Tanong ni Hansen habang tinitingnan ang paligid at tumingin sa gate na may nakaukit na 8 salita mula sa sinaunang wika ng Geno Universe. Hindi ko alam. Kahit ang mga Sky Elder na nakadiscover nito ay hindi pa rin alam ang pinagmula ng White Jade Jing. Kaya wala talagang nakakaalam kung saan nanggagaling ang mga Xenogeneic na ito, sagot ni Lone Bambo habang patuloy na nakikipaglaban at umiiwas kapag kailangan. Maganda ang kanilang teamwork pero sobrang bilis ng Silver Destroyer. Sinubukan ni Hansen hulaan ang galaw ng kalaban pero napakabilis ng atake nito para maiwasan, kaya limitado ang gamit ng kanyang prediksyon. Ang mga Silver Sword Light ay kumislap sa kalangitan ng White King City na parang kidlat. Sa oras na makita ni Hansen ang mga ito at subukang umiwas, huli na. Sa bawat pagkakataong umatake siya, hindi na siya makakaiwas. Ganoon din ang sinapit ni Lone Bambo na dumarami rin ang sugat. Pinaka nakaka-depressed, ang Purple Godlight ni Lone Bambo, maliban sa unang beses na ginamit, ay hindi na muling tumama sa Silver Destroyer. Mas mabilis ito kaysa sa liwanag, at sa tuwing papakawalan ni Lone Bambo ang kanyang Killer Light, wala na agad ang kalaban. Walang kahit anong Geno art nila ang tumatama, at kahit ang mga malapit ng tumama ay nababasag ng sword light ng kalaban. Nagsimula ng mamiss ni Hansen si Little Uncle, lalo na nang tamaan ng sword light ang kanyang kamay. Napangiwi siya sa sakit at bamulong, si Little Uncle, magaling yon sa pagtanggap ng tama. Hindi ko alam kung nasaan siya ngayon, pero sana nandito siya. Nang makita niya muli siyang tatamaan, hindi na siya nag-atubili. Tinawag niya ang kanyang Peacock King Soul Robe. Ang mga kadena ng Rainbow Substance ay bumalot sa balahibo ng kasuotan. Pinaputok ng 6-core snake bow ni Hansen ang isang arrow na kumikislap ng rainbow light papunta sa paparating na sword light. Pang! Nawasak ang arrow ng rainbow light sa silver sword light, at natunaw ang kalahati ng atake. Pero ang natitirang kalahati ay dumiretso pa rin kay Hansen. Dahil sa bilis na ibinigay ng Peacock King Soul Robe, gumalaw si Hansen na parang ibon, nakakaiwas na sa sword light. Grabe ang bilis. Kahit deified na ang bilis niya, hindi pa rin sapat para pantayan ang Silver Destroyer. Kinailangan niyang gamitin ang kombinasyon ng judgment at galaw para umiwas. Iyan yan. Kapag inulit mo lang yan, makakahanap din ako ng pagkakataon. Sigaw ni Lone Bambo habang patuloy na nagpapakawala ng Purple Eye Godlight. Talaga, ako na lang palagi ang pain para sa halimaw na to. Bakit hindi ikaw ang sumubok? Reklamo ni Hansen pero ipinagpatuloy pa rin niya ang pag-akit sa Silver Destroyer. Mas malakas ito kaysa sa lahat ng Xenogeneic sa core area. Ginamit ni Hansen ang Peacock King Soul Robe at 6-core Snake Bow para asarin ito pero hindi niya ito masaktan. Kahit ang mga Drillhead Space Traveling Arrows ay hindi tumama. Habang si Hansen ay nakakaiwas, si Lone Bambo naman ay patuloy na nadidagdagan ang sugat. Pinilit ni Hansen na ilayo ang Silver Destroyer sa kanya para mabawasan ang pinsala.
Hindi perpekto ang kanilang teamwork. Magkaiba ang kanilang estilo at pag-iisip sa laban, kaya maraming pagkakataon ang nasasayang. Magaling si Ningyo sa pagko-coordinate. Kung nandito siya para mamuno, mas madali sana. Sayang, bulong ni Hansen. Habang tumatagal, mas nagiging sanay sila sa isa't isa. Sa huli, natama ni Lone Bambo ang Silver Destroyer gamit ang Purple Godlight matapos itong pigilan ni Hansen. Sinamantala ni Hansen ang pagkakataon at pinakawalan ang Rainbow Arrow sa walang laman nitong mata. Dong! Sumabog ang arrow sa loob ng helmet ng Silver Destroyer, at napunit ang bahagi nito, pinagdikit ang dalawang eye socket. Hindi ito nagpakita ng sakit at patuloy pa rin sa pag-atake. Pero dahil sa mas maganda nilang koordinasyon, mas madalas na silang tumama. Pagkatapos ng 7 oras na laban, nakapagpakawala si Hansen ng 23 arrow, lahat ay tumagos sa helmet. Bumagsak sa lupa ang Silver Destroyer, at narinig niya ang anunsyo. Deified Xenogeneic Content, Silver Destroyer. Nakuha ang Deified Gene. Walang Beast Soul, sayang, sabi ni Hansen na medyo nadismaya. Papalapit na siya sa katawan nang biglang tamaan ito ng liwanag at maglaho. Nang mawala ang liwanag, may naiwan na pilak na itlog na may mga kakaibang simbolo sa ibabaw. Kabanata 2628. Pagkatapos ng laban nila sa White King City, hindi mapakali ang puso ni Hansen. Parehong sa Black King City at White King City, dama ni Hansen ang nakakakilabot na pakiramdam na para bang may mas makapangyarihang nilalang na nakamasid sa kanya. Pero walang kapangyarihan ang langit upang kontrolin ang White Jade Jing. Kung sakaling mayroong may autoridad sa lugar na iyon, tunay iyong nakakatakot. Magkasama sina Hansen at Lone Bambo na pinaslang ang Deified Xenogeneic sa White King City. Mabilis na kumalat ang balita sa buong Sky Palace, parang apoy sa damuhan. Kinabukasan, nang magpasya si Hansen na pumunta sa Black King City, nadatnan niya si Exquisite na nakatayo sa kanyang maliit na jade na isla. Lady Exquisite, bakit ka narito? Alam ni Hansen na hindi ito magandang balita. Matagal na mula nang magkasundo sila at nakalimutan na niya iyon. Hindi niya naisip ito nang tanggapin niya ang paanyaya ni Lone Bambo na bumisita sa White King City. Ngayong alam na ng lahat na nakatulong siya sa pagpatay ng isang Deified Xenogeneic, inisip ni Exquisite na ito ang tamang oras para balikan ang kasunduan nila ni Hansen. Tulad ng inaasahan ni Hansen, tiningnan siya ni Exquisite mula ulo hanggang paa at sinabing, ang pagpatay ng isang Deified Xenogeneic ay hindi gawain ng isang baldado. Mukhang nasa maayos kang kalagayan, kung ako ang tatanungin. Kahit gusto ni Hansen na tumanggi at sabihing hindi pa siya lubos na magaling, alam niyang hindi na iyon paniniwalaan ni Exquisite. Nanahimik si Hansen, saka tumango at nagsabi, halos magaling na ako. Kung nagmamadali ka, sabihin mo lang ang oras at araw. Ang magtakda pa sa hinaharap ay magdudulot lang ng dagdag na pagkaantala. Paano kung ngayon na? Ayaw nang maghintay ni Exquisite. Natatakot siyang kung patotigilan pa, hindi na niya maaangkin si Hansen. Sige, saan? Tanong ni Hansen. Alam niyang kailangan na rin itong matapos. Sa battle arena, sagot ni Exquisite, malinaw na nais niyang makita ng lahat sa Sky Palace ang laban. Kapag alam na ng lahat ang nangyayari, hindi na makakaiwas si Hansen. Sige, tugon ni Hansen. At nagtungo sila ni Exquisite sa arena. Hindi nagtagal, kumalat ang balita ng kanilang laban. Lahat sa Sky Palace ay nakarinig, at kaagad na puno ng mga manunood ang mga lumulutang na isla sa paligid ng arena. Alam na ng lahat kung bakit nanatili si Exquisite sa Sky Palace. Nang makita nilang magkasama sina Hansen at Exquisite patungong arena, malinaw na kung ano ang mangyayari. Sa tingin nyo ba matatalo ni Brother Han si Exquisite? Siyempre, may 11 armor talent si Brother Han, samantalang si Exquisite ay 9 armor lang. Hindi lang iyon. Ang God Spirit Touch ay nag-evolve sa impluensya ni Hansen, baka may pagkakamali. Kaunti lang ang alam natin sa pagsusuri ng talents. Pero alam ng lahat ang kapangyarihan ng Very High. Kahit hindi mahina si Brother Han, umaasa siya sa Xenogeneic Treasures. Ngayong bawal gumamit ng treasures, masama ito para kay Brother Han. Kalokohan. Hindi niya kailangan ng treasure para talunin ang sino man sa parehong antas. Andito rin si Brother Lone Bambo. Nang marinig ni Han yan at magkapatid na yon ang balita, agad silang pumunta sa arena. Medyo nag-aalala si Yun Suyi. Kapag natalo si Brother Han, ibig bang sabihin ay sasama na siya agad sa Very High? Umiling si Han yan ng seryoso. Huwag kang mag-alala, hindi marunong matalo si Kuya. Pero paano kung matalo siya? Mahirap talunin ang mga taga Very High, tuloy pa rin ang pag-aalala ni Yun Suyi.
Tumingin si Hanyan kay Yonsui at napabuntong hininga. Alam ni Hanyan na may gusto si Yonsui sa kanyang kuya. Sa mga oras ng pagsasanay niya kay Yon Changkong, nalaman niyang mabuting babae si Yonsui. Sayang lang at mahiyanran na si kuya, at napakaganda ng relasyon nila. Umiling siya, medyo nalulungkot para kay Yonsui. Sa bulwagan, tinanong ng isang babae ang leader ng Sky Palace, kung matalo si Hansen, papayagan mo ba siyang sumama sa Very High? Kung matalo siya, syempre pupunta siya, malamig na sagot ng leader. Leader, alam mo kung gaano kahalaga si Hansen sa kasaganaan ng Sky Palace, sabi ng babae habang nakakunot ang noo. Kaya nga gustong-gusto siya ng Very High. Sa tingin mo ba basta-basta papayag ang matandang iyon na bitawan ni Exquisite si Lone Bambo? Ngumisi ang leader. Kung malaman ng Very High na kayang pagpalain ni Hansen ang mga tao, hindi ba mas delikado iyon para sa atin? Mas mahirap matupad ang plano natin, tugon ng babae. Napakunot ang noo ng leader, at makalipas ang ilang sandali, sinabi niya, matagal nang nasa Big Silence System ang first seat. Hindi natin alam kung ano na ang nangyari sa kanya o kung kailan siya babalik. Pero kung wala siya, hindi ko alam kung magpapatuloy ito. May pinadala na akong grupo sa Big Silence System, pero sa lugar na iyon, halos imposibleng makita ang isang tao. Sa bawat sandaang pumupunta roon, isa lang ang karaniwang nakakabalik, buntong hininga ng babae. Maghintay pa tayo. Kapag hindi talaga gumana, pipilitin na natin si Yu Shangsan, sabi ng leader. Tumango ang babae at tumahimik. Nakatingin ang leader sa arena. Hindi siya nagsalita, pero iniisip niya, baka siya nga ang magandang pagpipilian. Kahit maliit ang tsansa, mas mabuti na iyon kaysa ilagay ang lahat sa iisang tao. Sa arena, tiningnan ni Hansen si Exquisite. Walang emosyon itong nagsalita, ayon sa ating kasunduan, bawal kang gumamit ng Xenogeneic Treasures. Katawan at Geno Arts lang ang gamit. Kapag nanalo ka, aalis ako at hindi naguguluhin ka ng Very High. Kapag natalo ako, sasama ako sa iyo sa Very High at susunod sa lahat ng utos mo, mabilis na sagot ni Hansen. Mabuti, tumango si Exquisite, malamig ang ekspresyon. Dahan-dahan niyang binuksan ang ikatlong mata upang ilantad ang Tai Chi niyang ay. Kakapasok pa lang niya sa entablado, ginamit na niya agad ang Very High Eye. Ibig sabihin, seryoso siya kay Brother Han. Bihirang makakita ng laban ng Very High, lalo na kung kings pa lang sila. Mas bihira pang makita silang gumamit ng Very High Eye. Ipinapakita lang nito na desperado si Exquisite na mapasama si Hansen sa Very High. Kung ako siya, sumama na lang ako. Ang pag-unlad mo ay lalong bibila sa Very High, at napapaligiran ka pa ng magagandang babae. Bakit ayaw niya? Ano kayang iniisip ni na Lone Bambo at Hansen? Kaya nga nasa pinakailalim ka. Sina Hansen at Lone Bambo ay mga henyo. Matamang tiningnan ni Hansen ang kalaban. Pareho silang 9th-tier kings. Hindi natatakot si Hansen sa kahit sinong nilalang, pero si Exquisite ay mula sa Very High, mayroon siyang di mabilang na Geno Arts at mga sekreto, kaya't kailangan niyang mag-ingat. Nang buksan ni Exquisite ang kanyang Very High Eye, para na siyang isang robot. Nakatingin lang siya, hindi gumagalaw, hindi rin lumilingga. Bigla, bumaba ang matinding kapangyarihan sa arena. Ang buong lugar ay baluktot ng kakaibang enerhiya. Iyan ba ang tunay niyang lakas? Bahagyang kumunat ang mga mata ni Hansen. Nakita niyang patuloy na kumikilos at bumabaluktot ang espasyo sa paligid ni Exquisite. Kahit nasa harap lang siya nito, halos hindi na niya makita ang babae. Kabanata 2629. Habang nakatayo si Exquisite sa arena, para siyang isang makinang walang buhay kaysa isang nilalang. Walang anumang emosyon ang kanyang mukha, tila ba kaya niyang makita ang lahat at maunawaan ito. Kahit ang mga pantas at propeta ay hindi magiging kasing kalmado at kontrolado niya. Gaano ko man ito makita, palagi pa rin akong namamangha sa lakas at kalupitan ng Very High Eye. Naipagsama nila ang langit sa kanilang katawan. Sila ang dapat na ituring na tunay na mga tao ng langit. Pero sa pagsasanib sa langit, nagiging bahagi sila ng batas ng universo. Umiiral pa ba ang tunay na Exquisite? Sabi ng leader ng Sky Palace habang tinatitigan si Exquisite at napabuntong hininga. Ang aming Alpha ay nag-alala rin tungkol doon. Kaya siya nagpumilit na mag-asawa ng ibang lahi upang lumikha ng ganap na bagong lahi. Nagdala iyon ng kakaibang pagbabago para sa Very High Eye. Maaaring nanghina ang aming Very High Eyes dahil hindi na sila perpektong nakaayon sa batas ng universo, pero binuksan naman nito ang pinto para sa mas malalaking pagkakataon. Mas marami itong posibilidad kaysa sa dati, sagot ng babae, bago nagpatuloy. Pero sa huli, bahagi pa rin tayo ng universo.
Walang paraan para tuluyang humiwalay dito kahit anong gawin natin. Sa pananaw na iyon, tama ang landas ng Very High. Sila ang lahi na pinakamalapit sa hibla na bumubuo sa universo. Mali man o tama, wala na akong pakialam. Dapat piliin lang natin ang landas na sa tingin natin ay tama. Ang resulta ay panahon lang ang makakapagsabi, sagot ng leader ng Sky Palace habang kumikindat ng bahagya. Namamangha si Hansen sa kapangyarihan ni Exquisite. Nakita na niya itong gamitin ang abilidad na ito dati, pero ngayong nasaksihan niya ulit, pareho pa rin ang epekto nito sa kanya. Walang taong perpekto, lahat ay may kahinaan. Pero kapag binuksan ni Exquisite ang kanyang Very High Eye, para siyang hindi na tao, wala na ang lahat ng kapintasan at kahinaan. Parang isang obra maestrang ginawa mismo ng Diyos. Gamitin mo ang lahat ng lakas mo, kung hindi wala kang laban, malamig na sabi ni Exquisite kay Hansen. Maaaring tunog mayabang ang mga salita niya, pero wala itong halong kay-abangan, tila ba isa lang itong simpleng pahayag ng katotohanan. Ngumiti si Hansen. Itinaas niya ang kanyang kamay na parang kutsilyo at ginamit ang fang upang sumaksak sa kanya. Noong huli silang naglaban, gumamit sila ng tubig mula sa lawa bilang kasangkapan. Para lang iyon sa ensayo, at hindi ginamit ni Exquisite ang buong lakas ng kanyang Very High na kapangyarihan. Ngayon, iba na. Hindi na siya nagpipigil. Buong-buo ang lakas ni Exquisite sa pakikipaglaban. Mula sa palad ni Hansen, sumabog ang lilang hangin ng kutsilyo na parang pangil ng makamandag na ahas na handang sumunggab. Mabilis, mabagsik, at tiyak ang atake. Halos hindi na masundan ng mata. Nakita ni Asia ang paggamit ni Hansen ng fang at napangiti siya. Ang teeth knife ni Hansen ay iba sa kanya, pero umabot na ito sa pinakamataas na antas ng kasanayan. Pinatunayan nito na isa siya sa pinakamahusay sa kasanayan ng teeth knife. Maraming dalubhasang gumagamit ng kutsilyo sa Sky Palace, at nang makita nila ang ataking iyon, napahanga sila. Kahit yaong mga walang alam sa kutsilyo ay ramdam ang tindi nito, kasing husay ng isang deified na mandirigma. Bagaman ayaw ko aminin, talagang talento ang nagtatakda kung gaano kalayo ang mararating ng isang tao. Tulad ni kapatid Hansen, nakakagawa siya ng ganoon kalupit na galaw. Sa Sky Palace, marahil si Lone Bambo at Yu Shangsen lang ang maihahambing sa kanya, sabi ng isang mag-aaral ng Sky Palace. Ngunit sa sumunod na segundo, nanlaki ang mata ng mag-aaral na iyon. Hindi siya makapaniwala sa nakita, sumablay ang atake ni Hansen. Nakatayo lang si Exquisite sa kanyang pwesto. Dumaan lang sa kanya ang atake ni Hansen na parang wala lang, hindi man lang gumalaw ang buhok niya. Kalma siyang tumingin kay Hansen at sinabi, ituloy mo. Ibigay ang lahat ng lakas mo. Ginamit ni Hansen ang lahat ng kasanayan mula sa teeth knife. Bagamat hindi talaga kutsilyo ang pangunahing focus niya, malaki ang pinagbago niya rito. Isa-isa niyang inilabas ang lahat ng galaw, ngunit sa kabuuan, hindi man lang gumalaw si Exquisite, hindi man lang umusog ang mga daliri sa paa. Namangha ang mga mag-aaral ng Sky Palace. Alam nilang malakas ang Very High, pero ibang klase ito, parang hindi tinatamaan kahit isang beses. Kuya Lone Bambo, anong kapangyarihan ang gamit ni Exquisite? Paano siya umiiwas nang hindi gumagalaw? Tanong ni Yun Suyi. Hindi siya gumagalaw, pero sa isang banda, nagtatago pa rin siya, sagot ni Lone Bambo matapos mag-isip. Anong kaibahan nun? Tanong ni Yun Susang. Ipinaliwanag ni Lone Bambo, relatibo ang galaw. Kapag sakay ka ng barko at sumilip ka sa bintana, minsan parang ang labas ang gumagalaw pa atras. Nanlaki ang mata ni Yun Susang. Ibig mong sabihin, hindi si Exquisite ang gumagalaw, ang buong mundo mismo. Parang ganoon. Hindi pa ganoon kalakas ang abilidad niya dahil isa lang siyang 9th tier king. Pero kaya niyang baguhin ang arena mismo, sagot ni Lone Bambo. Ibig sabihin, talo na si kapatid Hansen. Nag-aalalang sabi ni Yun Suyi. Hindi pa sigurado. May limitasyon pa rin ang kontrol niya sa mundo. Kung lalampas si Hansen sa hangganang iyon, maaari pa rin siyang manalo, paliwanag ni Lone Bambo. Matapos ang sagot, muling ginamit ni Hansen ang fang. Parehong galaw na naman. Walang saysay yan, sabi ni Exquisite, pero bigla siyang napatigil at napatingin sa kanyang kaliwang manggas, napunit ito, at kumalat ang lilang enerhiya ng teeth. Akala mo walang epekto ang pareho kong galaw. Nakangiting sabi ni Hansen. Kabanata 2630. Sa sandaling iyon, para bang nabunutin ng tinek ang mga estudyante ng Sky Palace. Huminga sila ng malalim at nakaramdam ng ginhawa. Si Hansen ang pinakamagaling sa Sky Palace, ngunit si Exquisite ay humarap sa kanya ng kalmado. Matagal na ring hindi makapinsala si Hansen kahit isang hibla ng kanyang buhok. Matatag siyang nakatayo laban sa mga atake, parang isang bundok.
Ang patuloy na pagkabigo ni Hansen ay nakadurog sa loob ng mga estudyante at halos hindi na sila makahinga. Para bang si Exquisite ay isang Diyos ang hindi matatalo. Ngunit nang mapunit ni Hansen ang kasuotan ni Exquisite gamit ang kanyang kutsilyo, kahit maliit na tagumpay iyon, nakapagpakalma ito sa nag-aalalang mga manunood. Magpatuloy, sabi ni Exquisite. Iwinasiwas niya ang kanyang manggas at ang kapangyarihang teeth ay naglaho na parang binuhusan ng isang timba ng tubig ang apoy. Muling inatake ni Hansen gamit ang fang, ngunit ngayon ay mas mabilis at mas malakas. Sa wakas, gumalaw si Exquisite, kalahating hakbang lang, at sapat na iyon para sumable ang tira ni Hansen. Ni hindi pa rin siya lumaban pabalik. Pinilit ni Hansen na maglabas ng mas matinding puwersa. Muling ginamit ang teeth knife, ngunit magaan at elegante ang galaw ni Exquisite, at nailagan niya lahat ng atake. Hindi na muling nadapuan ng kutsilyo ang kanyang kasuotan. Bagaman kaya ng bilis ni Hansen na mabasag ang epekto ng kapangyarihang inilalagay ni Exquisite sa arena, hindi niya ito maabutin. Delikado ito para kay Hansen. Kailangan niyang malampasan pareho ang kasanayan at likas na bilis ni Exquisite, paliwanag ni Thousand Feather Crane. Grabe, parang nandaraya ang kapangyarihan ng Very High. Parang buong universo ay kumakampi sa kanya, malungkot na sabi ni Yun Sui. Siyempre. Kung hindi, hindi sana naging pinakamalakas na lahi ang Very High. Kahit ang mga isinilang na Diyos ng Ancient Gods ay naiinggit sa kanila, dagdag ni Lone Bambo. Samantala, pinagmamasdan ni Sky Palace leader si Hansen ng may interes. Ang pakikipaglaban sa Very High ay parang nakikipaglaban sa buong universo. Kahit mababa ang antas ni Exquisite at hindi niya gaanong mabago ang universo, malaki pa rin ang kalamangan niya. Maliban na lang kung mas mataas ka ng isa o dalawang antas, mahirap silang labanan. Nakakaintriga kung paano haharapin ni Hansen ito. Sa tingin mo may laban pa si Hansen? Gulat na tanong ng babae. Akala ko gusto mo rin siya, sagot ni Sky Palace leader. Gusto ko siya dahil sa kanyang kapangyarihang magpala at sa mga deified na sandata niya. Magaling siya, pero hindi sapat para sa Very High. Hindi sa mahina si Hansen, pero sobrang lakas lang talaga ng Very High. Pero baka gumana pa rin ito para kay Hansen, bulong ng leader habang nakatitig. Muling umatake si Hansen gamit ang teeth knife, pero bigla siyang tumigil. Ano pang ibang Geno Arts ang meron ka? Gamitin mo, utos ni Exquisite. Gusto pa niyang makita ang iba pang kakayahan ni Hansen kaya hindi pa siya umaatake. Sa tingin ng mga estudyante, si Exquisite ay parang isang Valkyrie na hindi kayang talunin. Ngunit hindi natitinag si Hansen, nakita na niyang nagtrabaho ito bilang alipin ng mga Diyos buwaya, kaya't hindi niya ito itinuturing na walang talo. Maraming estudyante ang natigilan. Alam nilang kung sila ang nasa posisyon ni Hansen, desperado na sila. Kung hindi niya mabasag ang depensa ni Exquisite at umatake ito, isang tira lang ang kailangan para matalo siya, lalo't parang ang universo mismo ang nagpapalakas dito. Ngumiti si Hansen at nagsabi, tapos na ang pag-init. Ngayon tayo magsisimula. Nag-iinit lang pala siya. Kuya Hansen, sobra na yang pagyabang. Pero si Kuya Hansen nga yan, bago pa rin ang style ng pagyabang niya. Ginagamit na ni Hansen ang lakas na kayang pantayan lamang ng pinakamagaling na 9th tier kings. Hindi ka panipaniwala na may tinatago pa siyang mas malakas. Ngunit sa kabila nito, muling nabuhayan ang mga estudyante. Hindi na ganoon ka-imposible talunin si Exquisite. Nang buksan ni Exquisite ang kanyang Very High Eye, naging tila walang damdamin siya. Pero ngayon, bahagya siyang napakunot noo. Ang galing ng poker face ng taong to, bulong ng leader. Para kang siya noong bata ka, sabi ng babae. Noong bata ako, totoo ang lakas ko, hindi gaya ng pagpapanggap niya, agad na sagot ng leader. Binalingan siya ng mata ng babae at tumahimik na lang ito. Alam nitong hindi na dapat magsalita pa. Kung tapos na tayo sa pagsasanay, magsimula na tayo, sabi ni Exquisite. Kahit bahagya lang siyang nagpakita ng emosyon, agad iyong nawala. Hindi biro ang kasanayang, forget love, ng Very High. Kahit mababa ang antas ni Exquisite, isang deified Very High ay kayang manood na pinapahirapan at pinapatay ang sariling pamilya ng walang maramdaman. Kung ganun, tumingin ka ng mabuti, sabi ni Hansen habang dahan-dahang itinataas ang kanyang kanang kamay at ginawa itong kamao. Alam ng lahat na magbubuhos siya ng suntok pero bigla siyang tumigil. Narinig mo na ba ang lumang kasabihan? Ano yun? Tanong ni Exquisite. Ako ang pinakamahusay sa aking larangan, sagot ni Hansen ng mabagal. Hindi. Alam ni Exquisite ang ibig niyang sabihin, pero hindi siya natinag. Kung ganun, matutunan mo na ngayon. At inundayan niya ng kamao si Exquisite. Beats!
Nilampasan ni Hansen ang tela ng espasyo at nawala sa paningin ng lahat. Paglitaw niya, sinuntok niya ng direkta si Exquisite sa mukha. Bumulwak ang dugo mula sa ilong nito at tumilapon siya pataas hanggang sa tamaan ang kisame ng arena, yumanig pa ang proteksyon nito. Tahimik ang buong Sky Palace. Sobrang tahimik, parang maririnig mo ang utot ng daga.